Tatlong bagay na natutunan ko from OFWs. Number 1, wag na wag mong ibigay lahat ng perang kinikita mo sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi pag nasanay sila na ikaw na ang bahala sa lahat ng kasusin nila, tinuturuan mo sila maging tamad. Ito ang experience ng karamihan sa mga OFWs kasi feeling ng pamilya nila na malaki yung pera na kinikita nila doon pero hindi nila alam kung gaano kahirap yung buhay nila doon. So might as well allocate ka lang a certain budget every single month at yun lang ang pera na ipadala mo dito sa Pilipinas para matuto sila mag-budget at maghanap buhay. At para masulit ang pagpadala mo ng pera sa Pilipinas, you can try TapTapSend, which is a money sending app designed for OFWs. It has better rates, zero transfer fees on mobile wallets tulad ng GCash, at minimal pickup fees at cash transactions via Cebuana Luwilier. Meron ka rin matatanggap na welcome bonus on your first send to the Philippines pag gamitin mo ang promo code na The Present. If you're sending from US or Canada, your receiver will get $20 more, 30 Australian dollars naman pag galing Australia, 25 dirhams if UAE, 10 pounds pag galing UK, and 10 euro dollars pag galing Europe. So if you want to try this app, download TapTapSend on your phone and sign up from there. Pangalawa, siguraduhin mo na yung perang pinadala mo ay ginamit sa tamang paraan. Marami ako nakausap na OFW na nagpadala sila ng pera para sa kanilang pagpatayo ng bahay, but only to find out na hindi pala doon ginamit yung pera. Ginamit pala yung pera sa pabili ng alak, sigarilyo, sugal, at iba't ibang bagay na hindi naman kailangan. At dahil dyan, nag-aaway ang pamilya. Lahat ng pinaghirapan mo dyan sa abroad ay napunta lang sa wala. Dahil nagtiwala ka sa pamilya mo at hindi mo na-verify kung ginamit ba sa tamang paraan yung perang pinadala mo. Now, I'm not saying na hindi ka magtiwala sa pamilya mo ha. What I'm saying is that kailangan mong i-verify kung ginamit ba sa tamang paraan. Money is a very sensitive subject kasi, especially sa pamilya. So kung ayaw mong magkagulo kayo, might as well just send them the money na kailangan nila on a monthly basis at yung extra mong pera, iipon mo na lang. Pangatlo, mas practical na mag-invest ka na lang sa mga investments na kaya mong i-manage online. Karamihan kasi sa mga OFWs ay gustong magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas habang sila ay nasa abroad. The idea is to eventually stop working abroad and focus on the business dito sa Pilipinas. Gets ko naman yung intention pero napakahirap kasi mag-manage ng negosyo kung wala ka dito sa Pilipinas. Hindi lang kasi pera ang requirement para magiging successful ang negosyo. Kailangan mo ng magandang sistema tulad ng marketing, sales, operations, at finance. Even if you have millions of pesos na i-invest mo dyan, pero kung hindi mo ma-manage ng maayos, lahat ng pera mo ay maubos. Ang iniisip naman ng iba ay kukuha na lang ako ng business partner. Mahirap pa rin kasi pwede kang lokohin ng business partner mo. That being said, mas maganda na mag-invest ka sa mga bagay na kaya mong i-manage at monitor online tulad ng stock market, mutual fund, crypto, pag-ibig MP2, etc. Para sa'yo, ano ba ang mga lessons na natutunan mo from OFWs tungkol sa pera? Share your answers sa comment section.